Ako si Florence Kang, Executive Director ng Ilocos Center for Research, Empowerment and Development at convener din ng Defend Ilocosur. Nandito tayo ngayon sa isla no, na kung saan ang barangay Puro sa May Kawayan, Ilocosur at Damay at Oribe naman sa Santa. Across lamang tayo sa opisina no, ng Isla Verde Mining and Development Corporation. Actually, sa loob ng halos lagpas isang taon na pamamalagi ng mga dredging ships dito ng Isla Verde, nakakuha tayo ng mga ulat na papaliit o wala nang makuha yung mga mangingisda natin na mga isda at may mga ulat pa nga na lasa o amoy krudo ng ilan na nakukuha nila. Ngayon, kung papansin nyo, di wala yung mga barko dito ng Isla Verde dahil nga sa masamang panahon na dulot ng bagyong Bising. Sa paglabas nila dito, madali lang sila nakakatakas, pero ang mga komunidad na siyang nakaka-receive ng epekto no, sa kanilang kabuhayan at sa kalikasan ay hindi naman makaalis sa lugar. Sila mismo yung nakakaranas nung pagkawala o pagliit nung kita hanggang dun sa patuloy na paglala ng coastal erosion dito sa isla. Kasamaang palad din mula nung committee hearing no, ng probinsya patungkol dito sa dredging operation ng Isla Verde noong Marso, binanggit ng mga eksperto katulad ni Dr. Fernando Siringan kung hindi mapapatigil yung dredging operation dito ay imbes na makabuti no, sa komunidad ay lalo pa siyang mapapasama. Winarningan na tayo na bagamat dredging yung inirerekomenda ng mga eksperto, pero mali ang lokasyon ng kanilang operasyon na hindi dapat sa offshore area kundi doon sa looban no, sa looban ng Karayan. Binabanggit din na hindi dapat inilalabas yung mga dredging materials. Bagkus, dapat ito tinatambak sa mga specific na lugar upang makatulong ito doon sa pagbaha sa Metro Vigan areas. Sa gitna nung patuloy na epekto nung dredging operation ng Isla Verde, ang mga komunidad ng Puro, Damay, Uribe, Pantay Tamurong at iba pang mga apektong komunidad dito sa Santa at Kawayan ay gumuguhit ng kanilang mga panawagan para doon sa pagpapatigil ng operasyon ng Isla Verde, no? Yung mapanirang operasyon ng kumpanya. Kaya sa mga panawagan ng komunidad, panawagan namin mula sa Defend Ilocosur, itigil yung mapanirang dredging na ito at syempre dapat magbigay ng kompensasyon sa lahat ng mga damages at loss of livelihood na nararanasan simula pa noong nakaraang taon dahil isang taon na yung operasyon ng Isla Verde. No? At syempre maliban pa dyan, dapat isinasa publiko lahat ng mga relevant documents katulad ng environmental impact assessment, yung EDA study na isinagawa nila Dr. Fernando Siringan, gayon din yung mga feasibility studies, iba pang mga pag-aaral upang makita at mapag-aralan siya ng mga third parties, no? Dahil itong lugar na to ay isang critical ecosystem na maraming maapektuhang mga munisipalidad kung ito ay masira. Gayon din,
dapat tignan, imbestigahan at mapanagot yung mga ahensya na nagpumayag, no, dito sa operasyong ito nang hindi sumasangguni ng mahusay doon sa mga pag-aaral na isinagawa at rekomendasyon nila Dr. Fernando Siringan. Gayun din, bago pa man ituloy ang kahit ano pang operasyon dito sa sa isla, o mapadredging man yan o kung ano pa mang mga klase ng development projects, dapat unang-una ay isinasagawa ang isang komprehensibong konsultasyon sa mga komunidad. Dahil ang pangunahin naman na stakeholder ng mga ganitong klaseng proyekto ay yung komunidad mismo, at sila mismo yung makakaranas ng positibo man o masamang epekto ng isang development project.